Ang lahat. Martian. Enrico Pañero. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Bip 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 bip. Titilaok! Titilaok! Bip 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 bip. Ito na ang 101.1 Yes FM Balitang dahil mga Yes Friend, pinag-uusapan pa rin ang walang katapusang pagnanakaw ng ilan sa kaban ng bayan. Mga Yes Friend, ito ang ganti ng mga netizen, most especially mga Yes Friend, yung mga laging nag-online sa social media. Pinuputakte nila ang mga anak ng mga sinasabi nila na mga corrupt. Oo, yan. So, sabi nga mga Yes Friend, yung pagbabatikos nila doon sa politiko, ang ginagawa ng mga netizen, syempre yung mga anak, mga Yes Friend, mga ano yan mga active yan sa social media. So, meron silang mga post, meron silang mga videos, meron din silang mga mini vlogs kung saan pumupunta ang mga netizen at doon chine-check ang lifestyle ng kanilang pamilya. Oh, so eto na nga mga Yes Friend, no? Dahil sa galit ng taong bayan, ang ginagawa ng mga netizen, nagko-comment ng mga kung ano-ano, binubuli ang mga anak ng mga sinasabing mga nagnakaw ng budget o yung mga naka-attach na mga pangalan sa mga flood control na yan. So, ang tanong mga Yes Friend, dapat bang bulihin ang mga anak ng mga politiko? Sabi ni Kuya, oo! Sabi ni ate, Oo, sige! grabe no, pero kung titingnan nyo kasi mga Yes Friend, no, na makikita mo doon sa mga photos, sa mga videos, sa mga vlog ng mga anak ng mga politiko o mga sangkot, di umano mga Yes Friend sa mga flood control project na yan, no, sa corruption na yan mga Yes Friend. Grabe, nakakahilo yung lifestyle nila. Doon mo makikita mga Yes Friend na meron ngang isang anak ng politiko na merong private bus. Ang mahal ng bill sa isang restaurant, mamahaling bag. Pagkatapos mga Yes Friend, ang ganda-gandang mga sasakyan at ang sarap ng buhay. Pero yung mga mamamayan na nagbabayad ng tax, nga. Ayun, nga talaga mga Yes Friend, Ang ginhawa ng buhay ng mga Yes Friend natin, ng mga politiko. Alam mo kaya ako, ako hindi ko talaga in-encourage ang mga businessman na pumasok sa politika. Kasi, malisyoso pagpalagay nga natin mga Yes Friend na meron kang business at umunlad ang iyong buhay dahil sa business. Hindi pa rin mawawala sa isip ng mga tao na saan kaya nang galing yung pera na pinambili niya ng ganito, na pinimbili ng ganyan. Kaya saludo ako mga Yes Friend sa mga businessman na hindi pumapasok sa politika. Diba? Mag-business na lang kayo. Maghanap na lang kayo ng mga tao na mabibigyan ng trabaho at huwag kayong papasok sa politika dahil may conflict of interest pa rin mga Yes Friend. Mapapangalagaan nyo yung business yung mga permits and stuff. So kung businessman kayo, diba? Kunin nyo kami. Kunin na lang daw kami. Diba? Partner na lang tayo. Di ba make sense mga Yes Friend, ang mga businessman? Huwag na lang kayo pumasok sa mga sa politika. Mag-business na lang kayo. Tulungan nyo na lang na makahanap ng trabaho ang mamamayang Pilipino. Di ba? Hindi kailangan mga Yes Friend na pumasok sa politika para tumulong sa taong bayan. Correct! Kaya iboto, Marsan, sa susunod na halalan. Rico Pañero, Marsan, Choli!